Mga kapuso, kalagitnaan na po ng Hulyo, may bagong binabantayan low pressure area sa loob ng Philippine Air Responsibility. Hingi po tayo ng update mula kay Mr. Benison Estareja, weather specialist mula sa Pag-asa. Magandang umaga po, Mr. Benison. Magandang umaga po, Sir Anjo, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Nasaan na po yung binabantayan nating low pressure area? Sa ngayon, yung ating pong minomonitor na low pressure area, yung unti pa rin lumalapit sa ating kalupaan. Nasa 310 kilometers po ito east-northeast of Davao City. Ito po yung pangalawang tanong natin. No? Mataas po ba na maging bagyo itong nasabing low pressure area? At saka sakaling maging bagyo po, sa anong kategory po kaya ito ay abot? Kasi po sa ating latest satellite animation, mababa pa naman po yung chance na for today ay maging isang ganap na ito na bagyo or tropical depression. However, possible pa rin po no, na in the coming days, given na yung ating mga warm sea surface temperature, yung mababang vertical wind shear, yung other criteria po tinitingnan natin at hindi pa rin natin inaalis yung chance na hanggang maging tropical depression po itong nasabing sama ng panahon dahil ito yung may kalapitan na po sa kalupaan. Mr. Benison, kung sakaling tuloy ang maging bagyo na nga po itong low pressure area, pang ilan na po ito tsaka ano pong ipapangalan natin sa bagyong ito? Kung sakali man po na maging bagyo ito, ito yung magiging pangalawa pa lamang at una for this month of July at papangalanan po na Butchoy. May nakikita na po ba tayong posibleng track nitong bagyo at ano po ang posibleng tatamaang lugar? Itong low pressure area natin sa ngayon, kung sakasakali man na magiging isang bagyo, for today, nasa may vicinity po ito ng Eastern Visayas and Caraga region. Then by tomorrow, posibleng umangat ito ng bahagya dahil ito ay moving northwest po patungo dito sa may Eastern Visayas. By Thursday, possible po na malapit ito sa may areas po ng Bicol region, dito sa may bahagi po ng Mimaropa, and hindi rin natin inaalis yung chance na by Friday ay dumaan din ito sa may areas po ng Calabarzon, parts of Central Luzon and Metro Manila, maaaring as a low pressure area po or maaaring as a tropical depression. Palalakasin pa po ba nitong low pressure area itong hangin habagat na nararanasan natin ngayon? Yes, sa ngayon po ay July, so ibig sabihin kasagsagan po talaga ng habagat. So anumang mga weather disturbance, lalo na yung mga malalakas na mga bagyo, nag-enhance po yan ng habagat. And in this case po, kahit ito ay low pressure area pa lamang or maging tropical depression, mag-enhance pa rin po ito ng habagat, lalo na dito sa mga areas na hindi directly maapektuhan, gaya ng Palawan, Western Visayas, Western and Southern portions of Mindanao. Ito naman, Mr. Benison, kamusta naman po yung monitoring natin para sa La Nina? Sa ngayon, Sir Anjo, nasa La Nina alert po tayo. No? So ibig sabihin, mas tumataas yung chance po na magkakaroon tayo ng La Nina, maaari pong September or October po for this year. Pero yung epekto po nito ay unang-una, weak. Inaasahan po natin na magiging weak La Nina po ito in the first few months po at maaaring magtagal ito hanggang sa first quarter of next year. Yung epekto naman po nito ay hindi naman agad-agad natin mararamdaman. Yung mas mataas na sa normal yung mga magiging pagulan natin ay maaaring towards the end of the year pa po, maaaring December, January, February, yung higit sa normal na dami ng ulan, lalo na po yung mga areas na nasa eastern side ng bansa. Magandang umaga at maraming salamat po, Mr. Benison Estareja, weather specialist mula sa Pag-asa. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.